Alam ko marami sa inyo ang alam 'to, 'no? Itong pag itong pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bear with me, 'no? Ah, kung ano man yung mga alam niyo, itabi niyo muna. Ah, ang hinihiling ko lang sa inyo, mag-focus kayo dito sa pag-uusapan natin. Alam mo iniisip ko, paano ko paano ba mapapadali itong pag-uusapan natin, ano, itong ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Iniisip ko 'yan, na dahil alam ko karamihan sa inyo alam itong pag-uusapan natin. Pero ang hiling ko lang sa inyo makinig kayo, 'no? At alisin niyo, huwag muna kayo mag-comment. Mag-focus lang kayo dito sa topic natin, kung ano yung mga matututunan niyo at kung ano yung, gusto niyong i-improve dito sa matututunan niyo ngayong araw na ito. Huwag niyo muna akong oorasan, Tonyo. Mahigpit yung nag-ooras. So last week, ang theme verse natin nung nakaraan sabi is sa Matthew 6:33, kung naaalala niyo, sabi doon, unahin niyo ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at sa kanyang pagiging matuwid, di ba? So, at ibibigay rin sa inyo ang lahat ng kailangan nyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun yung natutunan natin. O yun yung theme verse natin nung nakaraang linggo. Yung tema natin is Matthew 6:33. Napag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng paghahanap o yung seeking, no? Yun ay paghahanap na galing sa puso. Tulad ng isang taong nawawala ng tupa, yung ship na nawala, di ba? Basahin niyo yung mga tsule, magulang na nawala ng anak, yung paghahanap ng magulang ni Jesus Christ sa kanya, kung ano yung nangyari doon, yung isang taong desperadong nananalangin para sa kagalingan ng kanyang kaibigan na may sakit, kung ano yung ginawa ng taong yung mga kaibigan niya, di ba? Yan yung ibig sabihin ng seeking first. Yung salitang ginamit yan para ilarawan yung mga taong naghahanap, yung mga taong lumalapit at naghahanap kay Jesus dahil gusto nilang gumaling, gusto nilang makalaya, gusto nilang makaranas ng kaligtasan. Yan ang ibig sabihin ng salitang seek ye first. It is most important, not just important, it's superior. Yun yung ibig sabihin niya, ano? Dahil marami tayong dahilan sa araw-araw ng ating buhay. At alam kong lihitin mo niyang mga dahilan na yan, pero may mas mahalaga pa dyan, ano? So, at dito, hindi lang sinabi ng Diyos na maghanap, di ba? Nakita natin sa verse na yan, sinabi niya na unahin daw ang paghahanap. Hindi tayo naghahanap bilang pangalawa, si pangatlo, pang-apat, kundi hahanapin natin itong bilang una. Dapat una at unahin ang paghahanap. So nung nakaraang linggo na pag-usapan natin kung ano ba talaga ang kaharian at kung ano ang hinahanap natin, di ba? Ang kaharian ay plano ng Diyos na iligtas at ayusin ang mundo kapag bumalik ang kanyang anak. Kaya ngayon ang pag-uusapan natin ito, paano tayo makakapasok dito sa kaharian ng Diyos? Paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Para bang what is the way? What is the path? Diba? Ano ang pintuan patungo sa kaharian ng Diyos sa paanyayang ito tungkol sa buhay na walang hanggan? Ano nga ba? Diba yan yung mga tanong natin? Nung nakaraang linggo na pag-usapan natin na isang handaang kasalang kaharian, isang selebrasyon kung saan kailangan ng tamang kasuotan. Diba? At lahat ay kailangan at ihanda ang ibinigay ng Diyos. Diba? Yung ibinibigay ng Diyos. Pero ngayon ang tanong, ano nga ba talaga? Tandaan niyo yung tanong, ano nga ba talaga ang mga konkretong hakbang? Ano ang mga bagay na tutulong sa atin para masigurado? Masigurado, ewan ko sa inyo kung iba sa inyo hindi pa nakakasigurado. At alam ko ako din, no? Ganun din ako. Pero ano nga ba yung mga bagay na tutulong sa atin para masigurado na makasama tayo sa araw na yan? Diba? Sa Biblia, madalas ikumpara ang buhay sa the last Wednesday na sabi ko ata na yung buhay natin, parang sabi sa Biblia, parang itong isang journey, no? Kaya sabi ko nga yung salitang walk, siguro familiar kayo sa salitang walk, yan ay ginagamit para ilarawan ang pamumuhay natin. Para bang ano yung walk natin ngayon, no? Ano yung
ito yung pagsunod natin dapat kay Jesus Christ eh. Yung ang Kristiyano pamumuhay, hindi para lang itong pagtakbo sa treadmill eh. Di ba? Pag tumatakbo ka sa treadmill, napapagod ka pero wala kang napupuntahan, nandun ka lang. Pero yung pamumuhay na Kristiyano, ito may movement, may direksyon, at mayroong patutunguhan. Sandali lang sandali lang. Mag-exit lang ako, no? Kasi ayoko nakakarinig ng mga tumutunog dahil nadidistract ako, no? I mean, yun, di ba? Hindi ito katulad ng pagtatakbo lang sa treadmill, no? Na ito yung may movement, sabi ko nga. Meron siyang direksyon. Meron siyang patutunguhan. Kaya, ngayong araw, ito yung pag-uusapan natin. Paano tayo pumapasok sa kaharian? At dito, pupunta tayo sa 2 Peter chapter 1. Yung pag-uusapan natin ngayong umaga. So kung meron kayong Bible, nandiyan lang yan, punta kayo sa 2 Peter. Kung ayaw nyo, mas maganda magbabasa kayo. Kung ayaw nyo, meron naman akong ginawang slide, no? So, paano nga ba tayo makakarating doon? Paano natin malalaman na sa tamang direksyon tayo? Yan yung titignan natin ngayong umaga. Alam niyo, meron akong paboritong quote, no? Ilang beses ko na rin naman yan nababanggit. Parang sinasabi doon sa quote na yon, kung paano natin ginugugol ang bawat araw, gandun din natin ginugugol ang buong buhay natin. Sa English is how we spend our days is of course how we spend our lives. Di ba? Kaya imbes na puro tayo sa dulo lang nakatingin, no? yung, yung finish line, ano? Pag-usapan natin kung ano dapat ang itsura ng buhay natin sa araw-araw. Dahil dito natin malalaman kung nasa tamang direksyon ba tayo. At dito, makakatulong itong babasahin natin sa 2 Peter. Para bang binibigyan tayo nito ng malinaw na gabay para makapasok dito sa kaharian ng Diyos. So magsisimula tayo sa verse 2. So ngayon mo lang ako oras, Antonio. Alam niyo, nakaset yung relos ko ng 45 minutes. Pero okay lang yan. Sa 2 Peter chapter 1 verse 2, sabi dyan, listen to me. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Di ba? Nakasulat. Verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas tayo sa kabulukan na sa sanlibutan dahil sa masaganang pagnanasa at maging bahagi tayo sa likas ng Diyos. Dito pala, ano to? Di ba? Siguro familiar kayo sa verbs na to. Basahin natin sa Ingles. Ako magbabasa sa Ingles dahil familiar kayo dito. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Seeing in the divine power has granted to us everything that pertains to life and godliness too. The knowledge of Him who called us by His glory and excellence, for this He has granted to us His precious, di ba? Gusto ko yung salita yan eh. Magnificent promises. Kaya ako binasa siya sa English. No? So that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Siguro may mga ilang salita dyan na medyo bago sa inyo. Pero gusto kong bigyan din ang dalawang bagay na dapat malinaw sa atin. Sinasabi dito sa verse 3, bear with me, sana nakikinig kayo, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ng Kanyang badal na kapangyarihan, ibinigay niya sa atin ang lahat ng kailangan natin. Lahat ng kailangan natin para sa buhay at sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Lahat sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin. Ang sinasabi ng verse na ito ay simple lang. Ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Imagine mo yun, hindi konti ito Lahat. Sabihin nyo, lahat. Sabihin nyo, sabay-sabay tayo, lahat.
Lahat ng kailangan natin, lahat ng posibleng kailanganan natin, at lahat ng talagang kailangan natin tungkol sa buhay at kabanalan ay nanggagaling sa pagkakilala sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesus. Imagine mo yun? Kaya sa tuwing magtatanong tayo sa buhay natin, paano ko gagawin ito? May sagot, di ba? Kapag sinabi natin, kailangan ko ng tulong dito, di ba may sagot? Kapag tinanong natin, bakit ganito ang nangyayari? Bakit ganito? Di ba may sagot? Dahil ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para sa buhay at kabanalan. At tapos sinabi niya sa verse 4, tingnan niyo yung verse 4, binigyan din niya tayo o binigyan din tayo ng Diyos ng kanyang halaga at napakadakilang mga pangako. Ibig sabihin, hindi lang tayo tinulungan ng Diyos na makilala siya at hindi lang niya binigay ang lahat ng kailangan natin sa buhay para mamuhay para sa Kanya, binigyan din niya tayo ng Kanyang mahalaga at dakilang pangako. Sabi nga sa English is precious and magnificent promises. Di ba? Sabihin niyo yan, mahalaga, precious, sabihin niyo, dakila, magnificent. Di ba? Yan yung binigay niya sa atin. Di ba? Ang mahalaga, yan ibig sabihin ng precious na yan ay may tunay na value, totoong value. May mahalagang value. Ang pangako ng Diyos ay hindi ito mura. O, ba, napakahalaga nito Ang mga salitang yung sinasabing magnificent promises ay galing yan, gusto ko lang maintindihan, galing yan sa salitang Greek o Greg na na sabi doon is megestos, no? Parang Espanyol Ang ibig sabihin is the greatest. Yan yung ibig sabihin ng magnificent. Hindi lang maganda ang pangako ng Diyos. Pinakadakila ang mga ito, no? Sa lahat ng pangako sa mundo, mas pinakadakila ito, no? Ang pangako ng Diyos ay the greatest. At hindi na nila kailangan para bang hindi niya na nila kailangan gawing dakila muli kasi dakila na sila at mananatiling dakila ang pangako ng Diyos. Yan ang mga mahalaga at dakilang pangako. Okay. Medyo pause lang. Gusto ko huminga. Balikan natin yung binasa natin. 3 talata pa lang yan, 3 verses pa lang yan. Malinaw na sinasabi ni Peter diyan na ibinigay na ng Diyos sa atin ang lahat ng kailangan natin para sa buhay at sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Kanya. Di ba? Sa pamamagitan ng pagkakilala at relasyon natin sa Kanya. At hindi lang yun. Binigyan din niya tayo ng mahalaga at napakadakilang mga pangakong tinupad niya at tutuparin pa niya. Di ba? Yan yung ating Diyos no? Kapag nagbibigay yan ng Diyos, kapag nagbibigay si Yahweh, hindi siya nagtitipid Dakila yung kanyang mga kaloob, di ba nababasa natin, binigay niya ang lahat na kailanganin mo, hindi lamang para sa ngayon, kundi pati sa hinaharap. Kaya napakadakila ng Diyos, yung kanyang binigay yan ay mga dakilang regalo. Talagang tunay at kamangha-mangha. Alam ko, ang iba sa inyo, siguro hindi niyo pa gaanong nararamdaman itong pinag-uusapan natin ngayon, no? Parang, sige na nga. Parang gets ko na yan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, darating din ang araw, no? Darating ang araw sa buhay niyo na sasabihin niyo, hindi ko na alam ang gagawin. Ang gusto kong maalala niyo ito, sinasabi ng kasulatan na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para sa buhay at kabanalan, pertaining to God and pertaining to life and godliness, sa pamamagitan ng relasyon natin sa Kanya. Lahat at mga dakilang pangako, ang mga dakilang pangako, talagang dakila ang Diyos. Alam nyo, talagang kamangha-mangha ito no? Sabi ko nga kanina, naiisip ko habang binabasa ko ito, pwede na nga itong maging sermon sa sarili natin. Para bang, okay na to, tama na to. Ito na yung kabuuan ng sermon, no? Pero hindi nagtatapos. Hindi dito dapat to nagtatapos
kung titigil lang tayo dito, parang lang ako nagbigay sa inyo ng maraming magagandang bagay pero hindi niyo naman gagamitin. 'Di ba isipin niyo, para bang nagbigay ako sa inyo ng, magkano ba yung enrollment sa gym ngayon? Binigyan kita ng kaya yung mga pangangailangan sa gym binigay ko sa'yo lahat, 'no? Kumpleto na, meron ka ng gym sa bahay. Siguro may magsasabi sa dito sa, wow, pero siguro yung iba hindi naman ma-impress o di kaya binigyan ko kayo ng alam mo yung Tesla 'no, gusto ko yung sasakyan na yan 'no, dahil nakasakay lang ako diyan 'no. Yung bang yung bang alam niyo yung Tesla na may 1,000 horsepower, yung para bang 0 to 60 sa 2 segundo lang nandun ka na sa 60. Parang 'di ba, gano'n kung gusto niyo yung mga sasakyan ano, kung meron kayong hilig diyan o yung may passion kayo diyan. I mean, o kaya binigyan ko kayo ng, 1 taong delivery o meal delivery subscription 'no. O yun, mamili na kayo ng na restaurant na puwedeng gusto niyo na kung saan ay, ah, papadala ko sa inyo yan araw-araw 'no, sa pintuan niyo naka-refrigerated box na yan. Siguro yung iba sa inyo sasabihin, "Hindi na lang, salamat." Ano? O kaya ano pa kaya puwede kong ibigay 'no? O kaya bigyan ko kayo ng €50,000 naku, oh, yan siguro, wow, magkano ba 50,000 times 3.5 million yun ano? I mean I mean ngayon, kung ibinigay ko sa inyo ang isa o lahat ng mga regalong yan, ang tanong ko sa inyo ay, gagamitin niyo ba 'to? Ida-drive niyo ba yung Tesla? Kakainin niyo ba yung pagkain? Gagastusin niyo ba yung pera? Gagamitin niyo ba yung gym? Siyempre, natural sa unang reaksyon natin, 'pag binigyan tayo niyan, sasabihin natin, "Salamat." Pero ang tunay na sukatan ng ating pagtanggap is gagamitin ba natin ang regalong ito sa buhay natin? Yan ang tunay na sukatan, hindi yung salamat. Let me continue the analogy 'no. Isipin niyo, binigay na sa inyo ang lahat ng mga regalong yon. Pero imbis na tanungin ko kayo ng araw na yon nung kabigay ko, tatanungin kayo, kung gagamitin niyo nga ba ang mga ito, hindi ko kayo tinanong. Mas binisita ko kayo makalipas ang 1 buwan. So, ta's narinig ko sa inyo nagsabi, "Grabe nakaka-frustrate yung mga regalo mo." Tatanungin kayo, "Bakit?" Sasagot ka, "Pakiramdam ko ang hina-hina ko, sobrang timbang ko." Oo. Reklamo o baka sabihin niyo, nakakaanis talaga ta's tatanungin kita, "Bakit?" "Eh, yung binigay mong Tesla sa'kin wala akong paraan para makalibot dito sa ano, sa lugar namin, sobrang traffic di ko hindi ko ano, mapatakbo ng mabilis 'no?" O kaya yung iba sa inyo o 1 buwan pagkatapos maririnig ko kayo nagsabi, "Takot na takot talaga ako, tatanungin ko bakit?" Eh kasi para bang lalo akong nagutom sa mga binigay mo, di ko alam parang gano'n. O kaya naman sobrang naaalala ko, para bang nag-aalala ka, para bang, bakit nag-aalala ka, mas lalong lumalaki yung gastos ko dito sa binigay mong regalo, para bang gano'n. I mean, hindi ba nakakatawa kung ganyan yung mga dahilan, di ba parang nakakaloka dahil meron na kayong lahat ng mga bagay na 'to, but having these things is not the same as using these things. Sabi ko nga kanina, kailangan niyong gamitin yung gym para maging fit ka. Kailangan niyong i-drive yung kotse para rating ka dun sa lugar na pupuntahan mo. Kailangan mong lutuin yung mga naka-refrigerated na yan, pagkain na yan, para ito ay makain mo. Siguro kailangan niyong i-cash ang tseke at gastusin ang pera, 'di ba? Kaya hindi lang dun nagtatapos kanina sa pinag-usapan natin, no? And so God gives us all things that pertain to life and godliness, precious and magnificent promises. So binigyan tayo ng dakilang mga regalo. Pero ang pagkakaroon lang ng mga regalo ay hindi ayan ang pinakapunto. Ang punto diyan ay gamitin ang mga regalo, gamitin mo yan. Gets niyo? Para bang supply and apply. Di ba? So, dito sa verse 5, sabi rito,
nagsisimula ito sa salitang kaya o sa kadahilanan, dahil dito. Depende yan sa translation o version ng Bible nyo, no? Para bang ipinapaalala sa atin ni Peter ang parehong bagay na sinabi ko ngayon o yung hinlimbawa ko. Parang ibinigay sa atin ang lahat ng mga dakilang regalo. Pero ano ang gagawin natin ng mga ito? Anong gagawin niyo tungkol dito? Kaya sa verse 5 sabi dito, dahil dito. Focus kayo dito sa verse na ito, no? Dito sa babasahin natin. Napakagandang verse dito. Dahil dito, sikapin yung idagdag sa inyong pananampalataya, ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, sabi diyan, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ay ano? Pag-ibig. Dapat nga pag-ibig pag-uusapan natin ngayon because ito yung month ng February. Pag-usapan natin, di ba? Pag-uusapan natin yung mga katangian niya sandali lang. No? Pero gusto ko munang bumalik dito sa simula ng verse 5. Masyado yata ako mabilis, no? Pero dito, sa verse 5 sabi dito, sa dahilang ito, o dahil dito, sa kadahilanan ito, di ba? Yan yung unang nababasa natin, di ba, sa verse 5. Parang ito yung salitang pinapaalala dito sa atin yung mga naunang binasa natin. Kung saan parang inilatag ni Peter yung mga dakilang regalo at pagpapala ng Diyos. At sabi niya, dahil dito, dahil sa mga magagandang regalong ito, para bang gano'n, di ba? Sa madaling salita, dahil sa nabasa natin, sasabihin niya kung ano ang dapat natin gawin ngayon o kung paano natin dapat gagamitin yung mga biyayang yan na binasa natin kanina from verse 2 to verse 4. Di ba? Kaya parang sinasabi niya, dahil dito, para mag-apply nyo to, sabi niya. Para bang, dahil dito, anong sinabi niya? Apply ng minimal effort? Para bang apply ng every other day effort? Ganun ba yung sinabi niya? Dahil dito, apply natin ng minimal effort? Hindi, di ba? Dahil dito, apply natin itong mga natutunan natin ng every other day effort? Apply ng Sunday, morning effort? O kaya Saturday, morning effort? O kaya Wednesday, night effort? Ano sinasabi dito na text? Gamitin ng buong sipag, di ba? Make every effort, di ba? Kaya dakila ang mga biyaya ng Diyos, no? Dakila yung mga kanyang pangako. So ano ang kaluhugan nito para sa atin? Di ba? Ngayon, dahil ang Diyos ay para sa atin, gawin natin ang lahat ng ating pagsisikap, gawin ang lahat ng ating pagsisikap. Abang gamitin natin ito ng buong sipag, no? At dito, sinimulan ni Peter itong salita niya to na dahil dito, sinimula niya yan sa inyong pananampalataya. Mag-ano lang kayo dyan, mag-focus lang kayo dyan sa verse na binabasa natin. Sinabi niya, sa inyong pananampalataya, idagdag ang kagalingan sa ugali. Para bang, sabi dito sa English is moral excellence, no? Ano? What? Ayun, anong gagawin natin dito? Dito sa itong mga nakalistang 8 attributes na to. Para bang itong 8 virtues that the Christian should compile, no? Pwede na natin sabihin na ito yung iipunin natin sa ating buhay. Itong 8 na ito, itong 8 ito na binanggit dito sa from 5 to 7, ito ba iipunan natin sa ating buhay? Ito ba ilalagay natin lang sa kahon? O kaya ilalagay natin na sa magarang artwork para i-display natin sa sala? O kundi sa buhay natin mismo? Di ba? Anong gagawin natin? Bago tayo dumiretso sa mga yan, no? Napansin niyo dyan yung salitang yung idagdag, yung salitang idagdag, o yung supply sa English.
Nakita niyo ba yung salitang idagdag? Para bang sa kadahilanan ito rin gamit ang buong sipag at inyong pananampalataya, dagdagan, o nakita niyo ba 'yan? 'Di ba? Wait lang 'no, gusto kong ipaliwanag sa inyo yung salitang 'yan, yung yung salitang isinalin sa dagdagan o supply. Alam niyo 'no, para mas lalo natin kasing maunawaan ang salita ng Diyos, kung ano yung ginamit ni Pedro dito, sa panahon nila, yung salitang 'yan, kapag sinabi ni Peter 'yan, yung salitang supply o idagdag 'no, 'yan ay sa panahon nila, ang ibig sabihin niyan ay epikoregeo 'no, epikoregeo. Nung sinabi niya yung salitang 'yan, ganyan ang pananaw nila sa salitang 'yan. Para bang yung yang salitang 'yan na epikoregeo, 'yan ay salitang galing sa teatro 'no. Parang ginagamit ito noon, itong salita niyan para sa isang theatrical angel o Korigos 'no. Para bang isang tao na nagbibigay ng pera para sa pagtatanghal ng isang mga teatro o mga dulama, ano man mga 'yan, o mga palabas. Yang salitang 'yan, yang salitang supply. Sa kalaunan, yang salitang 'yan, ginamit ang salita para tukuyin ang any generosity benefactor. At nung panahon ni Peter, ito ay nangangahulugang extremely generous giver. Word na supply, no? Epikuregeo, no? At tayo, para bang sinasabi dito, mga Kristiyano, ay dapat makipagtulungan sa Diyos. Gumawa kasama niya nang hindi iniisip ang halaga o presyo. Yung salitang yan, ginamit ang salitang ito dahil kung gusto halimbawa ng isang lungsod na magdaos ng isang pampublikang teatro, no, dula. Yung wealthy benefactor na to in the city ay nagbibigay ng pera para bayaran yung mga aktor na lalabas, itayo yung mga set, ipamahagi ang mga ticket, at gagawin lahat ng kailangan gawin para maisakatuparan ng palabas. Yan yung wealthy benefactor, no? Gets nyo ba? Hindi mangyayari yung palabas na yan o yung mga dulang palabas na yan kung walang sino mang magsasabi, ako ang magbibigay ng lahat para mangyari ito. Yan ang kahulugan ng salitang idagdag o isupply. Yung salitang supply is pecorigeo ay hindi nangangahulugang may potluck tayo sa susunod na linggo para ba tatapos lang ng Christmas, no? Baka meron pa akong tirang pagkain sa ref ko, no? At yun na lang ang dadalhin ko. At hindi ko na lang sasabihin yung pangalan ko, no? Magdadala na lang ako. Para pag nagkasakit, para pag may nagkasakit, hindi naman ako yung masisisi. Yan ay minimum effort, no? Hindi ganyan ang ibig sabihin ng epikoregeo. Ang epikoregeo ay gagawin ko ang lahat ng kaya ko para mangyari yan. Yan yung salitang supply. Yan ang nasa isip ni Peter nung sinabi niya yung salitang supply o idagdag. So, kaya ito ay tugma dito sa timbers natin noong nakaraan na seek first. Dapat tayong kumilos na parang isang benefactor. Isang taong handang magbigay para magtagumpay yung mga layunin natin. Dahil sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin, dapat tayong magbigay ng anumang kailangan para mangyari ang ating pagpasok sa kaharian. Di ba napakalinaw? At oo, medyo talagang kakaiba ito pakinggan. No? Binabasa ko ito at sinusulat. Talagang iba itong pakinggan. No? Kahit pamilyar na ako dito sa scripture nito. Pero dapat ganito ang mindset natin Para bang kung hindi ko ibibigay ang lahat ng kaya ko, seek first. Kung hindi ko ibibigay ang lahat ng kaya ko, hindi ito mangyayari. Sa sinuunang Griego, kapag ang benefactor ay hindi nagbigay ng pera, walang palabas. Walang teatro, walang dula. Alam niyo ba kung ano ang itsura nito? Kung paano mo ihahambing to sa sitwasyon natin ngayon? Dapat
tayo sa simbahan natin, talagang dapat mapagbigay tayo 'no, sa church natin. Kapag sinabi nating, "Ay, may kulang tayo sa pantry," eh, dapat may umaagos na tulong, 'di ba? Kapag sinabi nating, may miyembro ng simbahan natin may nangangailangan, eh, may umaagos na tulong 'no? Kahit sinasabi natin na bumaba yung ating giving nung nakaraang taon, pero patuloy pa rin yung generosity, patuloy pa rin may nagbibigay, 'di ba? Kapag sinabi natin kailangan natin ng tulong ng youth group, eh, alam mo gusto nila ng kape, bilhan mo ng kape sa Starbucks. I mean, yun ba kahit hindi kayo uminom ng kape, eh, that's generosity. Kapag sinabi natin may pagkakataon tayong tumulong sa ating mga kapitbahay o neighborhood, eh, dapat umaagos na pagbibigay. Yan ang uri ng puso na hinihingi ni Peter dito habang hinahanap natin ang kaharian. Hindi ang tanong na hindi ito yung tanong na, "Anong pinakamaliit na puwede kong ibigay?" Hindi ito yun. Ay yung, "Ano ang pinakamaliit na puwede kong gawin?" Dapat ang tanong natin lagi sa sarili natin, "Ano ang pinakamabuti kong magagawa? Ano ang pinamakarami kong maibibigay?" 'Di ba? Tungkol ba 'to sa pera? Oo, pero hindi lang pera ang pinag-uusapan natin ngayon. May ilan sa atin na kayang magbigay ng libo-libo. May ilan na may ilan na kung saan daan, daan lang ang binibigay nitong 'di ba? Pero hindi ito tungkol sa pare-parehong halaga, eh. Ito ay tungkol sa pare-parehong puso natin, eh. Kaya sinasabi ni Peter dito, dahil sa lahat ng dakilang pangakong ito para sa kadahilanang ito, apply ito. Apply all diligence and supply these things in your life. Sabi ni Peter, sa totoo lang nung binabasa ko at sinusulat ko, medyo convicted ka, eh, 'no? Para bang dahil napakadaling gawin ang magbigay lang ng sapat para para bang tipong makalusot lang ikaw, 'no? At least nakapagbigay ako, at least nakaraos ako. Parang yung bang magbigay tayo ayon sa ating pananampalataya at kay Kristo na sapat lang para masaya ka bilang tagapagbigay. Para bang magbigay lang ng sapat para para hindi mainis yung asawa mo sa'yo. Yung gumawa ka lang ng sapat na gastusin sa mga anak mo, yung mga gano'n ba? Magbigay lang ng bare minimum. Sa totoo lang diyan tayo magaling, eh, diyan sa bare minimum, 'di ba? Magaling tayo magkuwenta, "O tama na 'yan, tama na 'to, tama na 'yan." 'No? 'Di ba, alam ko nakaka-relate kayo dito sa pagiging bare minimum, 'di ba? Oh, sige. I mean, ang sinasabi sa atin dito ni Peter, "Hoy mga Kristiyano, masyadong naging mabuti ang Diyos sa atin para maging mga taong bare minimum lang tayo, 'no? Dapat ang puso natin ganito, ang sinasabi ni Peter, ibibigay ko lahat ng kaya ko." Yan ang sinasabi ni Peter. Dapat ganito maging puso nyo. Kikilos ako na parang nakasalalay na sa akin ang lahat. Alam kong hindi ko kaya, pero gusto kong magkaroon ng pusong ganito, no? Yan yung hinihingi sa atin ni Peter dito. At ngayon, ibinigay niya sa atin yung 8 attributes na 'to, 8 katangian nito ng isang Kristiyano. Ganda nito. Ganda talaga nito. Hindi lang maganda 'no, dapat isabuhay, kung nabasa niyo ang Exodus at I mean naturo ko na yata 'yan, yung Exodus 34. Basahin niyo diyan, makikita niyo yung 8 katangian naman ng God diyan. Ngayon naman, si Peter ay nagbibigay sa atin ng 8 attributes o character ng isang Kristiyano. So, babasahin ko yung 8 yan ano, at ayoko munang magsulat kayo. Alam niyo kung bakit ko kayo kahit by notebook 'no? Ayun, siguro kung ano may natututunan kayo, simple lang naman diyan, yan notebook, eh, diyan ka magsusulat para at least naalala mo kung ano yung mga narinig mo, 'di ba? Sa aming mga estudyante yan ang paraan namin para makapasa at yan ang naging paraan ko yung mga Old Testament nung araw, 'no? Binigkukwento yan. Basta
babasahin ko yan at ayoko magsulat muna kayo, no? Alam ko meron kayong mga hawak na notebook at ballpen, no? Pero mahirap pigilan. Pero stop niyo muna yung pagsusulat nang hindi kayo naaabala sa kakaisip kung ano yung susulat niyo, no? So binigyan tayo ni Peter ng 8 bagay, no? Ano ang punto niyan? Ito ay ang mga bagay na dapat natin bigyan ng pinakamalaking effort sa buhay. Ito ang mga katangiang dapat nating mahalin at pagtrabahuan ng buong puso. At sigurado, may maririnig ka rito nung mapapasabi ka ng, "Ay, diyan ako tinamaan. Wala ako niyan. Yan ang kailangan kong ayusin." Dahil hindi tayo tinawag na maghanap ng pangalawa o pangatlo. Paano tayo tinawag? Tinawag tayo ng seek first. Di ba? So, babasahin natin itong scripture na to. Okay? Ready na kayo? Okay. Sige. Dahil sa biyaya at sa lahat ng bagay na ito, doon sa nabasa natin from verse 3 to 4, di ba? Sikapin yung idagdag sa inyong pananampalataya pananampalataya ang kabutihan. Di ba? Pangalawa na yan, kabutihan. At sa kabutihan, hindi ko nga gusto yung translation nitong kabutihan, no? Pero hayaan natin yan, yung version na yan. Sikapin yung idagdag sa inyong pananampalataya, pangalawa ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang ano daw? Ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. 8 na, di ba? Ito ang mga bagay na gusto ni Yahweh, gusto ng ating Ama, na bigyan natin ng pinakamalaking effort at buong puso. Una, pananampalataya. Sabi ang pananampalataya ay pagtitiwala, no? Parang kumpiyansa. Hindi lang, oo, naniniwala ako sa doktrina, no? It's reliance, no? It's reliance on something. Parang it's confidence in God. Ang daan patungo sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ko ito ilalaborate, no? Pero mamaya may sasabihin ako sa inyo. Kailangan natin magkaroon ng pananampalataya. So, okay ba sa inyo yun? Sabihin niyo sa sarili niyo, kailangan ko magkaroon ng pananampalataya. Kailangan ko ng reliance on something, it's confidence in God. Pangalawa, sa ating pananampalataya, sabi, idagdag natin ang tinatawag na kagalingan o kabutihan daw. Sa English, they call it moral excellence. Alam niyo moral excellence? Mas gusto ko nga salitain dahil English. Sa Greek niya is arete, no? Arete, A-R-E-T-E. Sa long E. Sa Greeks, no? Yan ay hindi lang pagiging mabait o kaya maayos yung asal mo. Mas malalim, may lalim pa dyan, no? Ito yung pamumuhay na malinaw na sumasalamin sa kabutihan at karakter ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay lakas ng loob na piliin ang tama. Hindi ito yung ginagamit ng mga politikong word na centrism, no? The way they look yung tama is centrism. Yung sa atin, ang tawag doon, lukewarm, ano? Hindi yun ina-apply sa atin, ano? Ang ina-apply sa atin is yung discernment, no? So yun, I mean, napiliin ang tama kahit para ba, yung lakas ng loob na piliin mo yung tama kahit mahirap. At disiplina tumanggi sa mali. Kahit madali talaga ang mali, no? Madaling gumawa ng mali. Hindi ito simpleng huwag gumawa ng masama, no? Ito yung aktibong paggawa ng mabuti dahil ikaw ay, alam mong sikreto ay nasa iyo to. Itong salitang ginagamit noon. Itong salitang ito. Itong moral excellence ay itong arete na ito. Ito yung salitang ginagamit noon para sa mga bayani ng sinaunang panahon. Mabuti na lang, naging bayani na din kami mga OFW. I mean, parang ito yung bayaning isang taong may tapang at dangal. No? Kaya yung moral excellence, ang ibig sabihin niya yung
tapang na sundin ang Diyos kahit taliwas ito sa kultura. Hindi ito self-improvement, ha? Ito ay bunga ng pamumuhay na konektado kay Kristo. So, tayo, masasabi ba nating may moral excellence si Jesus Christ? Grabe, no? Parang kulang pa nga yung salitang yan para sa kanya, no? Let me tell you, the way to the kingdom is true moral excellence. So, dalawa na yun nababasa natin. Pangatlo, at salitang kagalingan o kabutihan, moral excellence, idagdag daw ang knowledge. Kaalaman o ang knowledge. Ang kalamang tinutukoy dito hindi lamang impormasyon, kundi pagkilatis, pag-unawa na humahantong sa matalinong pagpapasya, no? Yung sabi nga nung nila na ang kaalaman daw ay ang kakayahang makilala hindi lamang ang tama at mali sa isip, no? Kundi ang tama at mali sa pamumuhay. Yan ang kaalaman. Ang kapaki-pakinabang at ang nakakapinsala. So, kailangan natin ng kaalaman. Hindi tayo maaaring magsabing, may pananampalataya naman ako eh. Tapos, mamumuhay na parang nakikita mo na, bahala na. Bahala na si Batman. Di ba? May pananampalataya naman ako. Bahala. Tapos nakikita mo, bahala na si Batman. So, ang daan patungo sa kaharian ay dumaraan sa kaalaman. Maaring may ilan sa atin na namumuhay ng may moralidad at nagtitiwala sa Diyos. Ngunit kulang sa kaalaman. At kailangan nating palaguin ang kaalamang ito na may pusong nagsasabing, ibibigay ko sa Kanya ang lahat ng kaya ko. So, at sa ating kaalaman, pangapat, ay ang self-control o pagpipigil sa sarili. So, yung self-control, di ba? Hindi yung pag-control sa sarili, kayang pigilan, para bang kayang pigilan natin yung cravings natin, yung desire, yung mga impulses na yan. Dapat tayong mga Kristiyano ay may self-control. Pero aminin natin, madalas ang kumokontrol sa atin ay ang ating mga gusto-gusto, no? Yan ang gusto no? Yung gutom, yung hilig, yung pleasure, yung lust, yung isip, yung cravings. At tuwing sinasabi ni Jesus Christ yung salitang isang bagay na taliwas sa gusto natin, kung di ba? Ay nako, talagang doon tayo nakakapag-isip, bakit pinipigilan? Hindi naman gano'n. Alam nyo, may ilang beses na rin ako nakakausap dito tungkol dito sa atin tungkol dito sa fasting, no? Alam mo, ito yung fasting, ito yung sinaunang Christian practice na ginagawa nila linggo-linggo at buwan-buwan eh. Pero pag binabanggit mo yan salitang fasting na yan sa mga Christian, sasabihin nila, oo naman. Pero hindi lang naman tungkol sa pagkain yung fasting eh. Tungkol din yan sa sa ngayon, hindi na ako manonood ng TV, hindi na ako mag-shopping, hindi na. Noong ginagawa nila about pagkain, alam niyo kung paano hindi ma-open ng tao ang sobrang lalaki na ng sabihin niyo sa kanya, alam niyo kung ano sasabihin niyo sa kanya para hindi sila ma-open? Ano ba lotion mo? Magtumas. Joke lang. Joke lang. Joke. Kaya kailangan natin idagdag ang self-control. At ang yan ang daan papunta sa kaharian ng Diyos. At sa self-control, idagdag natin ang perseverance. Ibig sabihin, hindi tayo susuko. Diba? Number 5 yan. Patuloy, matyaga, at tapat hanggang sa huli. Diba? Manatiling matatag kahit mahirap. Kahit may pressure. Kahit gusto mo nang bumitaw. Hindi mo kailangan ng perseverance kapag okay ang lahat, di ba? Ang perseverance ay kapag may problema at sasabihin mo sa sarili mo, hindi ako aalis. Hindi ako susuko. It's perseverance. Ang dambaan papunta sa kaharian ng Diyos ay dumadaan sa perseverance. Isa yan sa dadaanan mo. Papunta doon sa kaharian ng Diyos. Gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan palaguin ang iyong perseverance. Kung wala ka nito, ay hindi ka makakarating. Hindi talaga tayo makakarating. Number 6, sa perseverance, idagdag natin ang godliness. Di ba?
Ang godliness ay paggalang at debosyon sa Diyos. Isang buhay na may respeto sa Diyos, may takot sa Diyos, at may tamang relasyon sa Diyos. Ang daan papunta sa kaharian ay sa pamamagitan ng godliness. Pito, pagmamahal sa kapwa o brotherly kindness. Ang salitang ito ay galing sa dalawang root words, Peleo at Adelphia. Ibig sabihin, Philadelphia, love of brethren. Pagmamahal sa kapatid. Ang brotherly kindness ay pagmamahal sa mga kapatid sa pananampalataya. Ang daan papunta sa kaharian ay sa pamamagitan ng brotherly kindness. Para bang a warm family-like affection toward fellow believers. Di ba? At ang panghuli, ano? Ang limbagay sa listahan natin ay sinasabi ni Peter ay love. Itong salitang agape, pag-ibig na handang ibigay ang sarili. Ito yung pagmamalasakit sa kabutihan ng iba. Hindi lang sa'yo, hindi lang damdamin, kundi ipinapakita sa gawa. Ito yung Diyos ng pag-ibig, pagmamahal para sa lahat. Ang daan papunta sa kaharian ay nagdadaan dito. Dito sa river end, sa pamamagitan ng pag-ibig. Diyan sa Dompabyan, no? Naniniwala ba kayo dyan? Nagsisimula yan sa pananampalataya. Nagtatapos sa pag-ibig. Now, gusto kong sabihin sa inyo, no? Naisip ko, this list here na nakikita nyo is not a legalistic list of something that you need to work hard to produce in yourself, no? Ito ay mga bunga ng relasyon mo sa Diyos. Pagiging disciple ni Jesus Christ. Ito yung nagbabago sa atin. Dahil sa Holy Spirit at sa Biblia na nababasa natin. So, hindi tinatanong ni Peter dito yung paano maliligtas. Ang tanong niya ay, paano ang taong nailigtas na ay makakaraon o makakapasok sa kaharian? Di ba? Ito yung nakikita natin sa progression eh. Parang binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin. So, manatili tayong tapat sa Kanya. At habang naglalakbay tayo, lumalago dapat ang mga katangiang ito sa buhay natin. At habang naglalakad tayo sa daan ng buhay, nagtatanong tayo sa ating sarili, sandali lang, may nakaligtaan ba ako? Naliligaw ba ako sa daan patungo sa kaharian dahil nakalimutan ko ang self-control o ibang bagay? These things are the way to the kingdom. 11 chapter lang yan. 11 verse lang yan. These things are the way to the kingdom. Pero look what Peter says about verse 8. Sabi niya rito. Punta kayo sa verse 8. Focus kayo sa verse 8. Napakaganda nito. Kung, sabi niya, ang mga katangiang ito, itong 8 katangiang ito ay taglay nyo at pinagyayaman. Ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Di ba? Kaya yung panawagan ni Peter sa atin, tinawag niya tayong kilalanin, suriin, para bang nasa atin ba ang katangian ito? Nasa iyo ba yung mga katangian yan? Mayroon ba ako nito? So ito ang unang tanong. These qualities, I want these qualities to be mine. Kaya nung binabasa ko ito nung mga nakaraang linggo, when I studied this last week, para bang sabi ko sa sarili ko, gusto ko ito sa buhay ko eh. Nais ko maging tao na may self-control. Nais ko maging tao na matiyaga. Nais ko taong may brotherly kindness. Nais ko magkaroon ng knowledge. Nais ko magmahal kahit ang mga taong mahirap mahalin. Nais ko maging ganito. Nais ko maging tao na godly. So, kapag tinitignan ko yung listahan, hindi ko inisip na ang dami na ulit ng kailangan kong gawin. Hindi ko siya ganun tinignan. Ang iniisip ko, yan ang gusto kong maging. I want that heart. At yan ang sinasabi ni Pedro sa atin. No? Sinabi niya, suriin natin. Nasa iyo ba yung mga ito? At kung nasa iyo, lumalago ba yung mga ito? Nakita niyo yung dalawang mahalagang tanong dito? Dito sa binasa natin, taglay mo ba ang mga ito? At kung taglay mo, lumalago ba ang mga ito sa buhay mo? So ito yung paanyaya sa atin na maging tapat sa ating sarili. Hindi lang basta pag-aari.
kundi pagyamanin, palaguin ng mga biyaya na regalo ng Diyos sa ating buhay. Pa, alam niyo yung anak ko, si Vic, kumpleto kami dito ngayon. Sana nandiyan pa sila na. Nagko-collect yan ng Gundam eh. It's an expensive collection, ano? Meron pa yung isa kong anak, no? Niliregaluhan siya dati ng mama niya. Hindi ko ka-afford yan. Nilalaregaluhan din siya dati ng kanyang ex, na ngayon ay asawa niya na. Ano, isipin niyo, no? Yung Gundam Wing model kit na yan. Nandun yan sa kahon. Maganda yung kahon. Astig, yung larawan ng Gundam na yan, kompleto. Ang lahat ng pyesa sa loob, no? Puzzle yan eh. Pero kasi ninyo kung hindi mo yan bubuksan, display nyo lang yung kahon sa estante. Tapos tuwing may business, sasabihin, ang ganda naman ng one Gundam Wing mo, no? Sasabihin mo, oo, akin yan. Pero ang totoo, pag nasa kahon pa yan, hindi yan Gundam, no? Kahon pa lang siya. Kasi yung isang Gundam model, dinisenyo yan para buuin. Di ba? Di ba, walay kasi yung mga piyesa niyan. Kailangan pagtiyagaan, sundin ang manual, pagdugtungin, matagal, minsan nakaka-frustrate, pero sa uli, makikita mo ang totoong Gundam, ano na po. Pag nabuo na, di ba? So, ang punto, marami sa ating Kristiyano ang parang Gundam sa kahon. Ano bang may Biblia? May pananampalataya, may calling, may potensyal. Pero hindi naman ginagalaw. Hindi binubuo. Hindi sinasabuhay. Pwede kang may lahat ng pyesa, pero hindi ka pa rin nagiging kung sino ang dinisenyo ng Diyos na maging ikaw. Ang buhay Kristiyano kasi hindi yan display. Yan. Yan ay construction. Hindi ka tinawag para maging kahon, estante, kundi Gundam na handang lumaban sa totoong buhay. So ang gusto ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay ito. Nilalang niya tayo bilang maganda at mahalagang obra. Diba? Malinaw. Parang isang artwork. Parang mahalagang piraso ng isang gusali. Parang isang templo na talagang pag nakakita ka, talagang ano to? Diba sinabi sa Ephesians, kung naalala nyo, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos nang tayo ay sumampalataya. Hindi natin ito pinaghihirapan eh. Regalo ito ng Diyos. Ang kaligtasan na hindi dahil sa mabuti nating gawa eh. Sabi mo, mabuti ko. Hindi ko na kayo kailangan. Kaya wala sa atin na pwede magyabang eh. Tayo ay obra maestra ng Diyos, di ba? At nilikha niya tayong muli kay Kristo para pagsamasamain ang mga pira-piraso ng ating buhay at gawin ang mga mabubuting bagay na matagal na rin niyang inihanda para sa atin. At kaya ang mga bagay na binanggit sa atin ni Peter, yung faith, self-control, perseverance, love, at lahat ng yan, etc. Yan ang daan papunta sa kaharian. Wala nang ibang daan. Yan ang mga pinipiraso gusto nating buuin sa buhay natin. At ang magandang balita, ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin so that we can become exactly who He has. Yan ang maganda. Yan ang magandang balita. Pero ang nakakalungkot sa verse 9. Punta kayo sa verse 9. Basahin niyo yung verse 9. Pag-focus kayo sa verse 9, bakal, sapagkat, sabi na. Nandiyan na kayo? Sapagkat, sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag. At ang nasa malapit lamang ng nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. So kapag wala ang mga katangian ito sa buhay natin, sabi ng Bible, ano ka? Bulag. Kaya hindi totoo ang bulag ay hindi nagkakasala. Bulag tayo. Kapag bulag ka, wala kang nakikita. Kapag short-sighted ka, hindi mo nakikita ang nasa harapan mo. At kapag nakalimot ka, hindi mo makikita ang nasa likod mo. Di ba? At sinasabi sa atin ni Peter, kapag kulang, ilan yon? Kapag kulang ang mga katangian ito sa buhay natin. Pero mo, 8 yan. Ito ay dahil nakalimutan natin na si Jesus Christ ay namatay para sa ating mga kasalanan sa krus. At alam kong walang magsasabi, ay oo nga pala, nakalimutan ko na ang krus. Pero kung ang buhay natin ay walang bunga ng pananampalataya,
walang bunga ng self-control, walang bunga ng perseverance, walang bunga ng pagmamahal, at hindi ito lumalago, ang tanging dahilan ay inilayo natin ang ating mga mata sa krus. At ang lunas ay ito, alalahanin natin muli na kailangan natin ng tagapagligtas. Pinanganak tayong patay sa kasalanan at kung wala si Jesus Christ, wala tayong pag-asa. Pero isinugo ng Diyos ang kanyang anak dahil mahal ka niya. Mahal niya tayo, mahal niya ako. Si Jesus Christ namatay sa krus, hindi dahil siya ay nagkasala, kundi dahil tayo at ako ang nagkasala. At tinanggap ng Diyos ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran para kanino? Para sa atin, para sa iyo, para sa ating lahat. So kapag nalimutan natin yan, kapag nalimutan mo yan, wala na akong pakialam kung paano ako nabubuhay. Yan ang dahilan mo. Pero kapag naalala mo yan, sasabihin mo, ay gusto kong ibigay sa kanya ang lahat ng kaya ko. Di ba? Kaya kung niya sasabihin nakalimutan niyo, kailangan alalahanin niyo. Para ba, gusto ko nang ibigay sa kanya ang lahat ng Pero translation ng NIV sa 2 Peter 1:9, sabi doon, Tagalog, ang mga hindi lumalago sa ganitong paraan ay bulag o maikli ang panangin at nakalimutan na sila ay nilinis mula sa kanilang dating mga kasalanan. Wow! Kaya kung kulang ang mga katangiang ito sa buhay natin, kulang ha, hindi nalimutan, kulang. Bumalik tayo sa krus, no? Tingnan natin kung anong nagawa ni Jesus Christ. At minsan, ang Diyos mismo ang kumikilos sa buhay mo para ipaalala sa iyo, sa akin, na kailangan mo ng tagapagligtas. Minsan, gagamit siya ng mga pangyayari para ibalik ang kababaang loob sa buhay natin, para ipaalala sa atin ang ating kahinaan, para ibalik ang takot sa Diyos, at para dalhin tayo muli sa paanan ng krus, di ba? Kaya nga, sabi, alam mo yung kasabihan na, hindi kailanman gagawa ang Diyos ng buhay para sa iyo na sasabihin mo na hindi mo na siya kailangan. Tandaan niyo yan, no? Hindi kailanman gumawa ang Diyos ng buhay para sa iyo o gagawa ang Diyos ng buhay para sa iyo na sasabihin mo na hindi mo siya kailangan. Kaya sinabi ni Peter sa atin bilang tayong iglesia, gusto ko ang bagay na ito sa buhay ko. At ganon, ang sabihin natin, Ama, binigyan mo na ako ng lahat. Gusto kong idagdag ang mga katangiang ito. Gusto kong lumago sa mga ito dahil ako ay taong nagpapasalamat talaga sa ginawa ni Jesus Christ. Kayo, ngayon, ano ang huling panawagan ni Peter sa atin? Verse 10. 11 chapter lang, verses lang itong binabasa natin. Sabi ni Peter, yan yung huling panawagan niya. Kaya mga kapatid, lagay niyo yung pangalan niya dyan. Lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gagawin niyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. In verse 5 to 7, sapagkat sa ganitong paraan, tingnan niyo yung 11, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Gusto mo bang malaman kung paano pumasok sa kaharian ng Diyos? Binasa natin 11 lang na verses na malinaw na nagpapakita ng daan papunta sa kaharian ng Diyos. Pag-isipan natin mga yan. Isabuhay natin ang mga yan. Iharap mo ang puso mo sa Diyos at sabihin, Ama, kulang ako sa mga katangiang ito. Tulungan mo ako. Gusto kong bumalik sa landas mo. So kapag tayo nanatili sa daang yan, makakarating tayo. Magkakaroon ka ng entrance sa kaharian. Hindi yung parang may nakikita akong maliit na daan, kundi isang pasukan ng masaganang ibibigay. Di ba sabi? Masaganang ibibigay sa atin. Sobra-sobra ang binigay ng Diyos. Abundantly supply. At muli, tinawag tayo ni Ama na maging masigasig,
at isabuhay ang mga ito. So kaya as we close this morning, gusto kong ituon niyo yung pansin sa salitang yan, no? Yung masaganang ibibigay o masaganang o abundantly supply. Sinimulan natin yung sermon sa tanong na paano tayo makakapasok sa kaharian. Ngayon natatapos tayo sa pangako nito. Kung isinasabuhay natin ang mga bagay na ito, kung tayo ay masigasig, patuloy, at kung susunod tayo sa daang ito, ang ating pagpasok sa kaharian ay masaganang ibibigay sa atin. Sobra at sagana. Diba? Kaya yung salitang ibibigay ng sagana, kaparehas yun ng salitang ginamit natin kanina, yung binasa natin sa verse 5 na supply. Sana hindi nyo nalimutan. Yung tulad ng pinaliwanag na kanina tungkol sa benefactor na kailangan nating ibigay ang lahat na kaya natin, na may pusong nagsasabi, ito hindi mangyayari, ito hindi ko ibibigay ang lahat. Yan yung papel ng supply doon kanina sa verse 5. Yung taong yun. Yun ang ibig sabihin ng masaganang ibibigay o ibibigay ng sagana, sobra at sagana. Ngunit ngayon yung pinag-uusapan natin sa verse 5, hindi ito yung tungkol sa tao. Ito naman ay tungkol sa Diyos. Sinabi dito sa verse 5 na ang Diyos mismo ang magbibigay ng lahat ng kailangan ng kanyang mga anak. Bawat yaman, bawat idea, bawat liwanag, bawat landas mataganang ibibigay. At sobra, sobra, sagana. I mean, yung Diyos na nagsasabing, ibibigay ko sa aking mga anak ang lahat ng kailangan nila. Kung hindi ko ibibigay, hindi nila magagawa. Kaya ibibigay ko ang lahat para magawa nila. Believe mo, nagsisimula ka rito sa puso mo. Dapat sinasabi, Diyos ko po, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Diba? Yung sa verse 5, yung supply doon, yun yung sa iyo. Ito yung Diyos naman. Sa verse 11. At bang sasabihin mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo at masaganang ibibigay ang pasukan sa kaharian. Yan yung papel ng God. Kaya yung Diyos ay napakabuti. Nagsisimula siya sa regalo, yung sinasabi niya, at kung wala, paano bang sasabihin niya sa'yo? At kung wala pa akong ibibigay sa iyo, kukulang pa. Pero pa ako ibibigay. So, that's the way to the kingdom. You and I, sinasabi natin, yes, God, I want to be there. I want to give you my whole heart. Para bang no more bare minimum. No more lukewarm, di ba? No more compromise. Ano pa ba? No more intermingling. No more unequal yoke. No more playing the parents, no? Para bang no more day off or day on. But I want to be there, God. Gusto kong ibigay ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Kahit konti pa to, pero tulungan mo kung lumago. Alam mo kung ano sasabihin ng God sa atin? Ibibigay ko sa iyo ng masagana ang lahat ng kaya ko. Masaganang ibibigay ang iyong pagpasok sa kaharian. Di ba? Yan yung sabi ng God. Kaya rin linggo ka. Kaya, alam mo, matagal ko rin sinasabing dapat meron tayong notebook eh. Kasama niyo yung notebook niyo. Isulat niyo yung 8 salita. No, diretso lang. Hindi kailangan na mag-iwan kayo ng espasyo. So, ngayong linggo, o mula ngayon hanggang linggo nito, hindi ko kayo pinipilit, pero mas maganda yung gawin niyo yan, no? Kung isa man kayo, kaya kasama niyo, asawa niyo, pamilya niyo. Kaya kayo mga youth, no? Hanapin niyo yung kahulugan ng bawat salitang yan. Meron ako slide. Tawan niyo, pakita mo nga. Nandiyan yan eh. Alam ko andyan yan. Naisulat ko yan. Tawan niyo, please. Yan. Hanapin niyo yung kahulugan ng bawat salitang yan. No? Pwede kayong gumamit ng dictionary. Sa panahon natin, internet, and AI. No? Bilang base ng yung mas maganda Bible Dictionary. O kung merong pang ibang paraan, internet, ano mang mga pagkukunan nyo para makita nyo kung anong ibig sabihin o kahulugan niya. Di ba, ting Wednesday, nag-a-assign si Eugene na magtuturo, subukan nyo umpisahan sa 8 yan. No? Kung sino man yung na-assign sa inyo. Ang layunin niya, no? Kung mga ito ay katangiang dapat taglayin
Ito yung mga ano yun ko diyan, is para yan yung mga katangian na dapat nataglayan natin sa ating buhay kung gusto natin makapasok sa karya, 'di ba? At dapat din nating maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang itsura nito sa buhay natin. So, isulat niyo ngayon, bigyan ko kayo ng 1 minute. Inom lang ako, ha. Sandali. Isulat niyo yung 8 katangian niya. Tapos, kung nasulat niyo na, lagay niyo diyan sa notebook niyo, yung salitang yung sa 1 page. 'Di ba nakita niyo yung 8? Ay, sulat niyo diyan. Ano nga ba yung dumarami sa akin sa katangiang ito? Tapos pangalawa, ano yung kulang? Anong kulang? What is increasing and what is lacking? Sa dalawa yan. Walang katangian, anong kulang, ano ang increasing. Di ba? Di ba? Ito yung 8, ito yung kulang, ito yung increasing. Di ba? So habang ginagawa niya yan, maglaan tayo ng oras kasama ang God. No? Kaya kaibigan natin, tanong natin sa sarili natin, ano nga bang nasa buhay ko? Ano nga bang meron ako dito? Di ba? I mean, alam ko ang ilan sa inyo meron ng kayong lahat niyan, no? Eh, ang ibig ko sabihin, there's no one in this room that's lacking all 8. Maaaring meron kayo niyan, iba kulang. Kaya tanungin natin yung sarili natin. Ano nga ba yung dumarami sa akin dito sa katangian nito? Ano nga ba ang kulang? What is increasing? What is lacking? O kaya sabihin natin, saan ako mahina? Saan kailangan kong mag-progress o lumago? Tapos, kagaya ng sinabi ko sa inyo nakaraang linggo, kung naalala nyo, kaya kailangan talaga meron tayong notebook. I-memorize niyo yung Psalm 23. So, okay, what is increasing? What is lacking? Yan lang ang pwede kong maitulong sa inyo, no? Kung ang God lahat binibigay niya. Alam mo, minsan tayong mga anak, tayong mga magulang. Ako nakita ko yan sa amin, no? Sinishare ko lang yung experience namin. All the things, lahat ng pwede, kaya namin. Hindi lang bare minimum. At hindi ko kailangan magsalita, no? Para ng iba, no? Talagang lahat yan, no? Hindi para bang hindi namin dahilan na para pagdating ng araw walang masabi yung mga anak namin sa hindi yan ang dahilan. Dahil sa parents, kailangan mo ibigay, no? Hindi naman masama, no? At nakita naman namin yun. I mean, ang God ganyan, ano, sa buhay natin. Iba-iba tayong prinsipyo, no? Pagpapalaki ng mga anak. Pero, I mean, kami o ako, no? Mas gusto ko yung ganyang prinsipyo. It's like God, kung binigay niya lahat, sige. Wala namang binigay sa ang God sa atin na makakasama sa atin. So, okay. And let's close our time in prayer. Okay, close your eyes. Ama, salamat po. Ako po ay nananalangin para sa langgong ito, Ama, na ikaw ay makasama namin habang iniisip namin ang mga bagay nito. Sapagkat, ano ka sinabi mo na nais mo ng masaganang ipagkaloob ang daang ito patungo sa iyong kaharian. Panginoon, o Yahweh, kami po ay nananalangin na kami po ay samahan niyo, tulungan mo kaming maalala ang mga aral na ito upang hindi lamang hayaan na lumipas ang linggong ito at sabihin namin, ako, nakalimutan ko, Ama. Tulungan mo kaming ibigay yung aming mga pansin at unahin namin ka sa lahat ng bagay. Kaya Ama, nananalangin kami bilang isang iglesia na magkaroon kami ng mga katangiang ito at patuloy na lumago sa mga ito.
Hindi dahil kami ay mas mabuti at maaari naming ipagmalaki ang aming sarili, kundi upang ikaw ang maparangalan. Naway maging isang taong mapagpasalamat kami sa lahat ng biyaya at gawa mo sa amin. Ama, nagtitiwala kami na ikaw ay para sa amin. At alam namin na ang iyong anak na si Jesucristo na buhay ay sasamahan kami, kaming lahat na iglesia sa linggong sa buong araw, sa buong linggo, sa buong taong ito. Naway sundin namin siya sa lahat ng araw namin. So lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming hari. Amen.